Magandang araw po mga ka-Vonny Malia. Kamusta na po kayo? Hi, Michelle Go, Bong Delgado, Janiza Fogata at Evangeline Scubert. Sa inyo rin po, Miss Alma Macabe, Ana Felas Lowick at Princess Rucker. Noemi Gonzalez, Arlene Malyari, Hiner Support at Virgie Verhel de Dios. Sana po'y nasa maayos kayong kalagayan, Miss Anita Mabanta at Erlinda Darunday. Hi, Mila Canay, Merced Pineda, Erlinda Claveria, at Apolinario Navarro. Yung araw na ito, ang ating istorya ay tungkol sa buhay ng isang lalaki. Sa panahon ng pangangailangan, ano ang kaya mong isakripisyo para sa ikaaaluan ng iyong pamilya? Handa ka bang isaalang-alang ang tiwalang handang ibigay sa iyo ng ibang tao? Maibigay mo lamang sa iyong pamilya ang bagay na alam mong kailangan nga nila. Tunghayan po natin ang buhay ni Ramon. Isang umaga ay nagising na lamang si Ramon dahil ginigising nga siya ng kanyang ina. Nais siyang hinga ng sapat na pera pangbayad nga sa kanilang landlady. Baka daw kasi sila ay mapaalis na nang wala sa oras. Nagulat naman si Ramon dahil ang alam niya ay on time naman ang bayad ng kanilang tinitirahang bahay. Pero late na nga ng kanyang malaman na ito palang kanyang ama ay hindi nakakapagbigay ng tamang halaga. Dahil nga palaging umaatake ang kanyang rayuma. Hindi makapagtrabaho, hindi magawang kumita. Ang dagdag pa nga ni Ramon, inay naman, alam niyo naman hindi ba? Kinsenas lamang po ang aming sahuran. Saka inay, kabibigay ko lang po sa inyo ng isang araw hindi ba? Galing sa paluwagan. Ano? Ubus na agad? Inay naman, bakit naman ganito? Kaawa-awang Ramon, pagod na, puyat na, palibhasay siya ang panganay sa kanilang pamilya. Siya lamang ang lalaking maaaring mahinga ng tulong ng kanyang mga magulang. At ngayon dahil hindi maganda ang lagay ng kanyang ama, halos lahat ng responsibilidad sa kanya na nga iniaasa. Maya-maya pa ay sumigaw ang kanyang ama at ang sabi nga nito, "Aba, teka lang Ramon. Parang napakabastos naman yata ng iyong pagsagot. Umayos ka. Baka gusto mong lamasin ko ng asin yung bunganga mo. Wala kang maaaring ipagmalaki sa amin. Kung hindi dahil sa aming mga magulang mo, hindi ka makakapag-aral. Kung hindi dahil sa amin, hindi ka makakapasok sa trabaho ngayon. Wala kang utang na loob na bata ka. Matuto kang sumunod. Anak lang kita. Tandaan mo yan, anak lamang kita." Yan ang sigaw ng kanyang ama habang hinihilot-hilot ng kanyang tuhod habang siya ay halatang lasing na lasing buong gabi at ngayon masakit din ang ulo. Hindi na nga nagsalita pa si Ramon, pumasok na nga lamang siya ng banyo at napabuntong hininga. Ang pakiramdam niya kasi, lahat ng ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang ay parang utang na kailangan niyang bayaran. Alam niya naman kung paanong tumanaw ng utang na loob, pero ang pakiramdam niya ay para bang hindi responsibilidad ng mga magulang ang pag-aralin ang kanilang mga anak. Bakit parang wala na siyang karapatang umaray, mahirapan, humindi? Ilang taon na nakakalipas nang siya'y makapagtapos ng sekundarya at pilitin niyang makapagtapos ng kanyang kurso doon sa TESDA. Ilang taon na yun. Halos wala pang isang linggo, pinipilit na nga siya ng kanyang ama na magtrabaho. At nang makapasok nga sa isang kumpanya, ang buong akala nga ni Ramon ay kahit papaano makakaipon naman siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang kinabukasan. Kahit na kailan, hindi naman niya binalak na pabayaan ang kanyang mga magulang, ang kanyang pamilya. Pero ang akala talaga niya, makakapag-provide na siya sa kanyang sarili. Pero diyan pala siya nagkamali.
Ang buong akala niya meron na siyang maaaring ipagmalaki. Pero wala pa rin pala. Dahil ngayon, mas lalo na nga siyang inaasahan ng kanyang mga magulang, lalong-lalo na ng kanyang ama na walang ibang ginawa kundi mag-inom tuwing gabi at magsisigaw tuwing umaga. Itong si Ramon, meron pang 2 kapatid. Nag-aaral pa ang mga ito. Siya pa rin ang nagpapabaon. Kapag may meeting sa school, si Ramon pa ang uma-attend. Pati mga babayaran sa tuition, siya rin. Ang kanyang mga kapatid ayaw namang magsiayos ng pag-aaral. Kaya yun, summer classes, babayad na muli. Pag-uwi sa bahay, siya pa rin ang magluluto ng hapunan. Maghuhugas ng pinagkainan. Magpapakain ng alagang hayop. Magpa-plansya ng kanyang susuotin para sa kanyang trabaho kinabukasan. Bago yan matulog, kakamustahin ang kanyang kasintahan. Itong si Yoli bilang kasintahan nga nitong si Ramon ay mabuting tao naman. Mabait, maunawain, maganda. Kaya lang, hindi maiiwasang magkaroon ng pagtatalo dahil nga si Ramon na kanyang kasintahan walang oras sa kanya. Ni hindi siya tinatawagan, hindi siya magawang i-chat. Kapag vini-video call niya, pinapatayan siya. Sa gabi, magpapaliwanag ito ng napakahaba. Ganun pa man, hindi maiikaila na valid naman ang kanyang reason. Kaya lang, hanggang kailan siya hihingi ng atensyon mula sa kanyang kasintahan? Hanggang kailan? Ilang linggo at mga buwan pa ang lumipas, sumuko na itong si Yoli. Nakipaghiwalay na nga siya sa kanyang kasintahang si Ramon dahil pakiramdam nga niya wala nang patutunguhan pa ang kanilang pag-iibigan. Alam ni Ramon na mahal niya ang kanyang kasintahan pero anong kanyang magagawa? Ni wala nga siyang sariling savings account. Ni wala siyang sapat na ipon para sa kanyang sarili. Ano ang kanyang ipagmamalaki dito kay Yoli at sa kanyang mga magulang? Ni hindi niya nga mabigyan ng sapat na panahon. Ni walang sapat na oras. Ang mga plano ay walang halaga kung wala namang aksyon, hindi ba? Alam niyo ba ang masakit dito? Ang pakiramdam nga ni Ramon ay hindi naman na-appreciate ng kanyang pamilya ang effort na kanyang ginagawa. Bagkus, pakiramdam niya, siya ay inaabuso na. Minsan naisip niya na lumayas na nga lamang, magpakalayo-layo. Tutal, kaya naman daw niya ang kanyang sarili. Pero ang iniisip niya, paano ang kanyang 2 kapatid na babae pag siya'y umalis? Kaya nagstay pa ng mas matagal si Ramon sa piling ng kanyang mga magulang. Kahit papakiramdam niya, inaabuso lamang siya ng mga ito. Lumipas pa ang ilang mga buwan, mas tumatak kay Ramon ang kanyang responsibilidad na ito. Umiisip siya ng paraan, paano niyang babaguhin ang takbo ng sistemang ganito. Bakit nga ba hindi siya magbigay ng sapat na pera sa kanyang mga magulang pang negosyo? Isang araw kinausap nga ni Ramon ang kanyang ina at inabutan nga ito ng 10,000 piso. Pang negosyo, panimula. Kaya lang, walang negosyong nabuo dahil kinuha nga iyon lahat ng kanyang magaling na ama. Anong ginawa? Ipinangsugal. Nagbabaka sakali lamang daw ang kanyang ama kaya pinagbigyan ng kanyang ina. Kaya lang, naubos, natalo. Ang natira, 500 piso. Kulang na kulang pa, pambili ng ulam sa buong linggo. Ganun lamang kabilis na ubos ang ilang gabing nag-overtime itong si Ramon sa kanyang trabaho. Ganun lamang kabilis na ubos ang kanyang pinagpaguran. Ni hindi man lamang natikman. Nung gabi na siya'y umuwi, ni wala man lamang bigas, ni wala man lamang ulam. Hay nako, sinasabi ko nga sa inyo, mabuti na lamang at ang kumpanyang pinapasukan nga ni Ramon ay napakamakatao ang trato sa kanila. Kahit pa sabihing maintenance lamang ang kanilang trabaho, pamilya kung pamilya. Ang boss ni Ramon ay si Sir Dave. Malapit sa kanya ang kanyang boss na ito. Palagi pa nga siyang inuutusan na maghulog nga ng pera sa bangko. Libo-libo yan, halos linggo-linggo. Napakalaki ng tiwala nitong si Sir Dave dito kay Ramon.
Tulad ng palaging payo ng kanyang mga workmates, huwag daw sisirain ang tiwalang ibinibigay ng kanilang boss dahil mahirap na. Baka mamaya mawalan ka na nga ng trabaho, maban ka pa sa buong bayan. Isang araw ng Lunes, kinausap naman si Ramon ng kanyang ama. Hoy! Hoy! Ano? Tulog ka pa? Ramon, gumising ka dyan. Bigyan mo nga ako 500 piso. 500 piso? Sinisingil na ako ni paring Anjo. Ano? Bakit? Bakit ba napakarami mong tanong? Naibang nga ako kasi ang kanyang motor. Gasgas lamang naman yun. Sige na, abutan mo na ako. Ano? Wala kang cash? I-Gcash mo na lang. Bilisan mo na. Ang sabi naman ni Ramon, Itay, napakaaga pa, alas 5 pa lamang ng umaga. Ano ba? 500? Itay naman, saan po ako kukuha ng pera? Kakabayad ko lamang po ng isang sakong bigas kay Aling Patring. Kita niyo naman, di ba? Ang dami kong bayarin. Itay, wala nga po akong cash at wala akong Gcash. Walang-wala po ako ngayon. Itay naman kasi, mag-ingat po kasi kayo. Bakit niyo po ba ginagamit yung kanyang motor? Akala ko ba masakit ang tuhod ninyo? Hindi naman sa ganun, tay. Wala nga akong pera. Malamang nang walang maibigay na pera itong si Ramon sa kanyang ama, nagalit nga ito. Nagwala. Wala siyang pakialam kahit magising ang mga kapitbahay. Binubulyawan niya at sinisigaw-sigawan si Ramon habang ito ay nakahiga pa sa kanyang higaan. Binuhusan pa siya ng mainit na tsaa. Alam niyo ba kung nagkataong hindi nakakumot si Ramon? Sugat ang kanyang muka. Magmula noon, lumaki na ang sama ng loob ni Ramon sa kanyang ama at hindi na nga siya umuwi ng mismong araw na iyon. Basta umalis na lamang siya sa bahay nang walang paalam kahit na kanino. Maging sa opisina, malaking pagbabago ni Ramon. Nahalata nga ito ng kanyang mga kasama sa trabaho. Lagi na lamang itong galit. Lagi na lamang wala sa mood. Ni hindi mo mabiro. Parang palaging pikon. Minsan, palaging tahimik. Hindi nagsasalita. Dati, sumasabay pa sa pagkain sa hapon. Ngayon, hindi na. Itong si Ramon, concern pa rin sa kanyang dalawang kapatid. Minsan, binibisita doon mismo sa paaralan. Binibigyan ng baon, ng pagkain at sapat na pera, pangbayad sa mga pangangailangan. Ang palagi niyang paalala sa mga ito ay mag-aral lang mabuti para kahit papaano ay makaiwas sa problemang bitbit ng kanilang ama. Iresponsable, walang kwenta. Yan ang tingin niya ngayon sa kanilang haligi ng tahanan. Lalo pang sumama ang loob nitong si Ramon nang malaman niya sa kanyang mga kapatid na mula nang siya'y umalis, halos hindi na nga kumakain ng tama ang kanyang dalawang kapatid. Umaalis nang hindi man lamang nag-aalmusal. Umuuwi sa hapon, lakad mula eskwelahan. Ang kanilang ina, dati naglalabandera pa. Dati, nagbebenta pa ng pagkain sa labas ng bahay pero ngayon, hindi na. Alam mo kung bakit? Dahil ang sabi nga ng kanilang nanay, hindi naman daw sila matitiis ni Ramon. Matindi. Lalong nag-alala itong si Ramon sa kondisyon ng kanyang dalawang kapatid. Buhat nga noon, mas sinipagan pa niya sa kanyang trabaho. Plus, nagsimula na nga siyang tumaya ng tumaya sa loto. Hindi mo naman siya masisisi. Dahil sa loto, kapag tumama ka, kapag nanalo ka, imposibleng hindi magbago ang buhay mo, hindi ba? Nais niyang baguhin ang buhay ng kanyang mga kapatid at syempre ng kanyang sarili. Lumipas ang halos 2 buwan, dumating ang isang matinding problema sa pamilya ni Ramon. Nakita nga raw ng ama ni Ramon na may perang hawak ang 2 anak nitong babae. At pinilit na kunin ang perang ibinigay ni Ramon sa kanila. Pambayad pa naman yun ng tuition fee. Pero itong kanilang ama, hindi maniwala.
Alam ng dalawang dalagang ito kung gaanong kahalaga ang perang hawak nga nila ngayon. Kaya sila ay nagmatigas. Ayaw ibigay ang pera sa kanilang ama. Itong kanilang ama, galit na galit, itinulak tuloy ang isa. Napatama ang ulo sa sahig. Sa kasamaang palad, nawalan nga ito ng malay. Itong ama nga ni Ramon, ni hindi man lamang nagulat, ni hindi man lamang humingi ng tawad. Alam mo kung anong ginawa? Kinuha ang pera sa palad ng babaeng iyon, ng kanyang sariling anak, at iniwan na nga lamang sila doon. Pasipul-sipul pa paglabas ng bahay. Nakakapikon, di ba? Maya-maya pa'y tumawag na nga ang isa pang kapatid ni Ramon sa kanya at sinabi ang nangyari. Medyo natagalan pa ang kanyang biyahe dahil traffic nga noon. Nadatnan nga niya, putlang-putla ang isa pa niyang kapatid. Nanginginig nga ito sa takot. Ang kanilang ina, ni hindi nila alam kung nasaan. Kaya itong si Ramon pa ang nagdala sa kanyang kapatid doon sa ospital. Kaya lang, comatose na nga ito at ang sabi nga ng mga doktor, napasama ang tama nga ng kanyang ulo sa semento. May namuong dugo sa kanyang utak. Delikadong delikado nga ang kanyang lagay. Ngayon, halos magwala sa galit si Ramon. Agad siyang nagpa-blatter sa mga pulis at ipinawanted ang kanyang sariling ama. Dahil sa ginawa ng kanyang magaling na ama, ngayon, mapapatigil sa pag-aaral ang kanyang kapatid. Ngayon, malaki pa ang tsansang maapektuhan ang kanyang pag-iisip. Pero nasaan nga ba talaga itong kanyang magaling na ina? Ayun, nasa bingguhan naman pala, kasama ang kanyang mga kaibigan. Kabarkada. Walang kaalam-alam na ang isa sa kanyang mga anak, nag-aagaw buhay na. Maliit lamang ang kanilang bayan, kaya agad namang nahanap ng mga pulis ang ama nga ni Ramon. Dinagdagan pa nga ni Ramon ang mga reklamong inihain niya para sa kanyang sariling ama. Sinabi niya sa mga pulis kung gaanong kapabaya ang kanyang mga magulang, kung paanong nagkapatong-patong ang mga utang nila kung saan-saan dahil sa problemang binubuo at ginagawa ng kanilang mga magulang. Kaya ngayon, patong-patong rin ang kasong hinaharap ng kanyang ama doon sa harap mismo ng mga pulis. Ang sabi nga ni Ramon, gagawin niya ang lahat upang hindi na nga makalabas ng kulungan ang kanyang amang batugan. Kinabukasan pa umuwi ng bahay itong kanyang magaling na ina. Saka pa lamang niya nalaman ang buong nangyari nung nakaraan. Kaya ngayon, ang sinisisi niya ay ang kanyang panganay na si Ramon. Kung hindi raw ito umalis, kung hindi ito naglayas, kung hindi niya pinabayaan ng kanilang pamilya, edi sana okay pa sila ngayon. At ngayon, ako pa ang may kasalanan. Ako pa ang punot dulo ng problema. Aba, nakakahiya naman sa inyo. Inay, saan ba kayo galing? Saan kayo nang galing? Ha? Bakit ngayon lang kayo umuwi? Huwag na kayong sumagot. Alam ko na. Kahit hindi nyo sabihin, halata na. Sabihin nyo nga sa akin, paano nyo po nagagawang isipin na ako ang may kasalanan habang kayo hindi nyo po nagagawang panindigan ang inyong mga responsibilidad? Sa matagal na panahon, ginawa kong lahat para sa inyo. Ni pasalamat wala. Si Itay, walang ibang ginawa kundi mag-inom, magbarkada, gumawa ng problema. At ako, ang gumagawa ng mga solusyon at ako pa ngayon, ang may kasalanan? Napakakitid po ng mga isipan ninyo kung ganoon. Magaling pa? Umalis na muna kayo sa harapan ko, utang na loob. Sige na. Iginagalang ko po kayo, kaya please lang, umalis na muna kayo. Maya-maya pa ay tumawag si Ramon sa kanyang malayong tiyahin at sinabing baka maaaring siya muna ang mag-alaga at magbantay sa dalawang mga kapatid niya. Kaya ang sistema, itong si Ramon, kapalitan ang kanyang isa pang kapatid na babae
at ang kanyang mga tiyahin sa pag-aalaga sa kanyang kapatid na si Bella, na ngayon ay malubha pa rin ang karamdaman at ang sitwasyon doon sa ospital. Sa paglipas ng mga araw, palaki ng palaki ang utang at loan na ginagawa ni Ramon, mabili nga lamang ang mga gamot na kailangan ng kanyang kapatid. Napakataas na nga ng bill nila sa ospital, ang mahal pa ng gamot. Wala naman silang health insurance. Napakahirap nga ng sitwasyon ni Ramon ngayon. Hindi pa magawang operahan ang kanyang kapatid dahil kulang na kulang talaga sila sa pinansyal. Alam mo ba, nag-ambagan pa ngayon ang kanyang mga kaibigan na empleyado nga sa opisina. Maging si Sir Dave na kanilang boss, nag-ambag din. Nakakalungkot nga lamang dahil makalipas pa ang halos isang buwan, hindi pa rin nagigising ang kapatid ni Ramon. Kahit 2 trabaho pa o 3 ang gawin nga ni Ramon, hindi sapat ang kanyang kikitain. Ngayon, hindi niya nga alam kung anong kailangan niyang gawin. Ni wala na nga siyang pambayad ng kanyang upa sa kanyang inuupahang boarding house, kaya ngayon, magaling pang umuwi na lamang muna sa bahay ng kanyang tiyahin. Isang araw ng Lunes, patungo nga siya sa kanyang trabaho nang siya'y mapadaan sa isang parking lot. Malapit yon sa kanilang opisina. Shortcut ika nga, patungo ng trabaho. Naglalakad itong si Ramon at tila ba wala sa kanyang sarili nang kanyang matanaw ang isang kumikinang na bagay sa ilalim ng kotse ng kanyang boss. Kilala niya ang kotse ngayon, ang plate number na iyon, kaya alam niya sa Boss Dave niya yun. Dahan-dahan siyang lumapit dahil baka nga nasa loob noon ang kanyang boss, pero walang tao sa loob. Ang nakita lamang niya ay isang kumikinang na bagay sa ilalim nga nito. Dagli niya itong nilapitan at dahan-dahan siyang dumapa upang abutin nga ang bagay na yun. At dahil maaga pa nga nung umaga ngayon, walang katao-tao sa paligid. Nakita niya, cellphone pala yun. Ito ang telepono ng kanyang boss. Nahulog pala doon. Agad niya itong kinuha at nagpalingalinga. Ang nasa isip niya, kailangan niyang maibalik ang cellphone na ito sa kanyang boss. Isang matuwid na tao si Ramon. Alam niya kung anong tamang dapat niyang gawin, pero sa dami ng problemang kanyang iniisip, isang negatibong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang kasalanan. Alam niyang walang password ang cellphone ng kanyang boss. Alam niya ang possible password nito sa kanyang GCash account. Kaya't masakit man, mahirap man para sa kanya, pikit mata niyang ginawa ang kasalanang ito. Binuksan niya ang GCash ng kanyang boss. Pagbukas nito, nagulat siya dahil mahigit 100,000 piso ang laman nga niyon. OTP ba kamo? Hindi yan problema dahil ang OTP nag-send mismo sa phone number na nakalagay doon sa cellphone na hawak ngayon ni Ramon. Nag-cash out ng 20,000 pesos itong si Ramon sa account ng kanyang boss. Paano ba naman? Kailangan niyang mabayaran agad ang bilis sa ospital ng kanyang kapatid. Pangalawa, syempre, kumakain din sila. Nagkokonsumo nga rin sila. Marami silang kailangang bayaran. Kapit sa patalim, ika nga. Bago matapos ang maghapon, nag-withdraw pa siyang muli ng another 40,000 pesos sa makatwid. Sa ginawa niyang ito, wala na siyang pakialam pa kung anong kapalit ng kasalanang kanyang ginawa. Ang mahalaga, mailigtas niya ang buhay ng kanyang kapatid at maiahon kahit papaano sa gutom at paghihirap ang kanyang pamilya. Ang kanyang sarili. Nakakalungkot nga lamang dahil hindi man lamang niya naisip na walang kasiguraduhang gagaling agad ang kanyang kapatid sa kanyang kondisyon. Walang kasiguraduhan na magigising ito sa pagkakataong mapainom niya ng gamot o maibigay ang kanyang kailangan. Dahil comatose nga ang kanyang kapatid,
wala pa rin kasiguraduhan ang lahat. Ngayon, baong-baon na nga siya sa utang. Baong-baon pa siya sa labis na kahihiyan na kanyang ginawa, lalo na sa mata ng Diyos. Sa Diyos na nakikita ang lahat ng kanyang ginagawa. Sa katapusan ng istoryang ito, paano niyang ipapaliwanag sa kanyang boss ang kanyang ginawang kasalanan? Valid bang dahilan na may karamdaman ng kanyang kapatid? Valid bang rason ang kanyang ibibigay para pag nakawa niya ang taong labis ang pagtitiwala sa kanya? Nung araw na iyon, malamang hindi na nga siya pumasok ng trabaho. Nag-absent na nga siya nang wala man lamang pasabi. Nais na nga sanang ubusin nitong si Ramon ang laman ng GCash ng kanyang boss, pero hindi na nga niya ito ma-access. Malamang na-report na ito ng kanyang boss sa kung saan. Nag-shutdown ang phone na ito, hindi na nga niya ito mabuksan. Kinabukasan, muli niyang binalikan ang parking lot na iyon. Iniwan niya ang parehong telepono sa lugar kung saan nagpark ang kanyang boss. Tapos, dumiretso nga ito sa HR at sinabi ang mga dahilan kung bakit siya absent kahapon. At ngayon, ang sabi niya, muli siyang babalik sa ospital upang kausapin ang mga doktor ng kanyang kapatid. Kaya kahit papaano, pinayagan pa rin siyang makapag-absent ng araw na yun. Siyempre, maang-maangan siya. Kunyari, hindi niya alam na nawala ang cellphone ng kanyang amo kahapon. Hanggang sa ngayon, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang hawak-hawak niya ang perang hindi naman niya talaga pinaghirapan. Nung araw na iyon, nagpunta ng ospital itong si Ramon upang bayaran ng mga bills. Pangalawa, bumili pa siya ng mga gamot at bitamina para sa kanyang mga kapatid. Siyempre, sagot niya ang mga pagkain, bigas at ilang grocery. Habang ginagawa niya ito, kinakain ng nervyos ang kanyang isipan. Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Ngayon, nagsisink in na nga sa kanyang isipan ang kanyang kasalanang ginawa, dahilan upang hindi na nga siya makapasok ng ilang mga araw sa kanyang trabaho. Ilang beses man siyang tawagan, hindi niya sinasagot. Ilang araw na din niyang hindi nakikita itong si Sir Dave. Wala siyang kaide-ideya na matagal nang alam nitong si Sir Dave na siya ang kumuha at nangialam ng GCash account nito. E paanong hindi? Nung mismong araw na iyon, nakita mismo ni Sir Dave sa CCTV ng parking lot ang kanyang ginawa. Imposibleng magkamali nga itong si Sir Dave dahil nung ma-zoom niya ang video ng CCTV, baka sa mukha ni Ramon ang takot at kaba. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Nalulungkot man, napailing na nga lamang ang boss ni Ramon. Nagtanong agad ang mga gwardya. Nagtanong sila kung tatawag na nga daw ba sila ng pulis. Pero ang sabi ng boss ni Ramon ay huwag. Hayaan na lamang muna. At siya na nga daw ang bahala. Tila ba ang nais nga ni Sir Dave ay umamin itong si Ramon sa kanyang ginawang kasalanan. Tila nais malaman ni Sir Dave kung alin nga ba ang mas matimbang. Ang tiwalang ibinigay niya dito kay Ramon o ang kanyang negatibong isipan. Ibig sabihin lamang, all this time, alam ni Sir Dave na itong si Ramon ang nag-withdraw ng halos lahat ng pera na laman ng kanyang GCash account. Ang kanya pang ipinagtaka, kung talagang masamang tao itong si Ramon, bakit nagawa pa niyang ibalik ang telepono sa lugar kung saan siya nagpark nung araw na nawala ito? Eh di ba kung tutuusin, maaari niya sanang ibenta ang telepono ngayon? Alam kong mali. Alam kong parang sala pero itong boss na si Sir Dave, nauunawaan daw ang sitwasyon ni Ramon. Hindi niya ito ipinatawag ni wala siyang complain kahit na ilang araw nang hindi pumapasok ng trabaho itong si Ramon. Almost 1 week na wala pa ring balita. Pagpatak ng araw ng Lunes, pumasok nang muli sa trabaho itong si Ramon.
First thing in the morning, ang boss niya agad ang kanyang nakita. Kinawayan pa siya nito at binati ng magandang umaga. Si Ramon, nang dahil sa takot at kaba, ni hindi nakasagot. Mismo sa may parking lot na iyon, kinausap ni Sir Dave itong si Ramon at sinabing, "Ilang araw kang nawala Bakit wala kang pasabi sa akin? Ni hindi ka tumawag. Ilang beses kitang minessage pero wala kang sagot. Alam ko ang problema mo. Alam ko meron kang iniinda pero di ba sabi ko nga sa'yo, pamilya tayo. Nauunawaan kita." Ano? Wala ka bang sasabihin sa akin? Yan ang tanong ni Dave kay Ramon. Si Ramon, nakatungo lamang at humihingi ng pasensya. Nagulat na nga lamang itong si Ramon nang magsalitang muli ang kanyang boss at sinabing alam niya ang buong katotohanan. Alam mo Ramon, sinabi ko sa iyo hindi ba? Wag na wag mong sisirain ang tiwala ko sa iyo. Pero paano mong nagawa ang bagay na yun? Don't get me wrong. Galit ako sa ginawa mo, pero hindi ako galit sa iyo. Inuunawa kita, iniintindi kita at alam ko ang sitwasyon mo. Alam mo ba, yung 50,000 pesos doon, para sa iyo talaga yon. Ambag yun ng mga kaibigan mo sa opisina. Ambag ko na rin. Nais ko nga sanang ipasa sa iyo pero gusto ko sanang ibigay sa iyo ng maayos yon. Kaya lang, mukhang naunahan mo na ako. Nakuha mo na yung 50,000 pesos, dinagdagan mo pa ng 30. Alam mo, kung sa ibang tao, makukulong ka talaga. Mababaon ka sa kaso. Ipangako mo sa akin, ito na ang huling pagkakataong gagawin mo ang bagay na yon. May mga kaibigan ka, masipag ka, madiskarte ka. Alam kong marunong kang gumawa ng paraan. Sa susunod, wag na wag ka nang magnanakaw, ha? Wag kang mag-alala. Wala akong balak na alisin ka sa iyong trabaho. Mahusay ka dyan, magaling ka dyan. Kaya lang medyo babawasan kong araw ng pasok mo. Sana'y nauunawaan mo ako. O siya, sige na. Baka malate ka pa. Pumasok ka na. Tumahang ka na dyan. Ano ba? Ramon, pumasok ka na. Basta ang paalala ko sa'yo, huwag mo nang ulitin sa ibang tao ang pinag-usapan natin. Kalimutan mo na. Sige na. Umayos ka ng sarili mo. Sa susunod, hindi na kita pagbibigyan. Ngayon halos mapaluhod si Ramon sa sobrang pagpapasalamat at hiya sa kanyang boss. Ngayon, hindi niya malaman kung anong pwede niyang gawin upang makabawi sa kanyang boss na ito. Ang kanyang pangako ay babawi siya sa pamamagitan ng pagkatrabaho ng mas maayos, masisipagan pa niya, mas gagalingan pa niya. Kailangan niyang muling makuha ang tiwalang ibinigay nga sa kanya noon ng kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na ng kanyang boss. Kailangan niyang mabayaran ang lahat ng kanyang pagkakautang upang kahit papaano wala nang intindihin pa itong kanyang mga kapatid at mag-aral na nga lamang ng maayos. Makalipas ang halos 2 buwan, saka pa lamang nagkamalay itong kanyang kapatid. Ngayong may malay na itong kapatid nga nitong si Ramon, sabay-sabay silang umuwi ng kanilang tahanan at doon naaabutan nila ang kanilang ina na hindi man lamang naghanda ng kahit anong pagkain ni walang bakas ng kasiyahan sa kanyang muka. Kung kumilos ito, kung umasta ito ay para bang walang nangyari. Napakadumi ng bahay na iyon, makalat, mabaho. Alam mong hindi man lamang nawalisan ng maayos. Aba, parang walang nakatirang tao. Kaya naman, nagtulong ang dalawang magkapatid na si Bea at Bella upang kahit papaano ay lumiwanag naman ang loob ng tahanan ngayon. Itong si Bea pa ang nagluto ng pagkain. Namili pa itong si Ramon ang uulamin. Nag-stock pa siya ng maraming pagkain sa kusina. Lahat yun masustansya, lahat masarap. Lahat ito upang bumalik ang lakas ng kanyang kapatid. Ang nais niya ay makabalik na nga ito sa pag-aaral. Okay na sana ang lahat.
Maayos na ang kalagayan ng kanyang kapatid, nasa kulungan na ang kanyang amang batugan na may kasalanan kung bakit naaksidente itong kanyang kapatid, itong kanyang ina, parang wala pa rin kaalam-alam sa mundo. Kaya nagpasya si Ramon na humiwalay na nga ng bahay. Isinama niya ang kanyang dalawang kapatid at iniwan na ang kanilang ina. Aba naman, paano mong hindi iiwan ang ganong klase ng magulang? Walang ginagawa sa bahay kundi uminom, matulog, pumunta sa kapitbahay at magsugal. Tapos siya pang palaging galit? Ano yan? Ginagaling? Ni hindi kinakamusta o iniintindi ang kanyang anak na naaksidente. As in parang buhay dalaga nga muli ang kanilang ina. Walang pakialam sa kanila. Parang dati lang. Nung laya pa itong kanyang asawa. Nang makahanap nga sila ng bahay, nagtulungan ang magkapatid na Bella at Bea upang makaraos naman sa mga aralin. Nagtutulungan nga sila upang kahit papaano ay magawa ng paraan na makapagtapos ng pag-aaral kahit sekundarya lang muna. Ang sabi nga ni Ramon, handa siyang isakripisyo ang lahat ng meron siya upang maibigay lamang ang magandang buhay sa mga ito. Itataguyod niya ang kanyang dalawang kapatid kahit na wala ang tulong at suporta ng kanyang mga magulang. Total, nung simula pa lang naman ay ganoon na. Gagawin niya ito hanggang sila'y makapagtapos ng kolehiyo. Hanggang kaya na nga nilang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Makalipas pa ang ilang mga taon, nakalabas ng araw ng kulungan ang kanilang ama dahil itong si Ramon iniurong na ang ibang kasong kanyang isinampa sa kanyang sariling ama. Tapos nabalitaan din nga nila na itong kanilang ina sumama na sa ibang lalaki. Sumama na sa kung sinong dayuhan mula sa ibang probinsya. Sa makatuwid, nagkanya-kanya na ang pamilyang ito. Ang magkasama na lamang ay ang magkakapatid. Nag-focus na nga lamang sa pag-aaral ang dalawang magkapatid na Bea at Bella hanggang sila'y makapagtapos ng kurso sa kolehiyo kahit 2 taon lamang. Matapos ang 2 taong kurso sa kolehiyo, nais nga daw nilang mag-abroad. Nais nilang makabawi dito kay Ramon sa kahit na anong paraan. Si Ramon hanggang sa ngayon nagtatrabaho pa rin sa kumpanya kung nasaan si Sir Dave. Mukhang naibalik na nga niya ang tiwalang ibinigay sa kanya noon ng kanyang boss. Hindi na nga nakapag-asawa pa itong si Ramon pero okay lang. Ang mahalaga sa kanya ay naging maayos naman ang tinatahak na buhay ng kanyang 2 kapatid na si Bea at si Bella. Nakakalungkot nga lamang dahil hanggang sa huling parte ng istoryang ito, wala nang pagkakataong pang magkatagpo muli ang mga anak at ang mga magulang. Dahil ang bali-balita, itong ina nga ni Ramon ay sumama na sa kanyang bagong kasintahan na isang AFAM. Isinama na siya doon sa Amerika. Good luck na nga lamang sa kanya, samantalang itong kanilang ama, umuwi na sa kanilang malayong probinsya. Siya mismo ay wala nang ang balak na magpakita pa sa kanyang mga anak. Ni hindi niya nga hinanap ang kanyang asawa. Ang istoryang ito'y nagpapakita na hindi naman talaga lahat ng pamilya ay perpekto at maganda. Lahat tayo may pagkukulang, lahat may hindi pagkakaunawaan. Ang mahalaga kung paano kang babawi, paano mong pupunan ang mga pagkukulang mo, paano mong pagsisisihan ang mga kasalanan mo. Ang mahalaga ay hangarin mo pa rin ang kaayusan ng buhay ng pamilyang ito. Hindi man kayo magkakasama, hindi man kayo kumpleto. Dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po.